Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Chris Aliber, shout out kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang eksenang ito ay halatang natigilan ang Diyos ng araw, na nanunuya sa dilim, at pagkatapos ay natigilan. Anong nangyayari? Ang lalaking ito ay hindi natangay ng sariling hangin. Ito ay ganap na imposible. Hindi ba kalokohan yun? Walang nakakaalam ng higit patungkol sa kapangyarihan ng kanyang sariling yin wind kaysa sa kanya, lalo na sa harap ng Aaron, isang mahinang manok. Ngunit ang katotohanan ito ay talagang, siya ay isang tanga. Sa katunayan, bakit hindi ang Aaron? Hindi niya akalain na magiging ganito. Hindi niya akalain na umiihip ang hanging yin sa kanya, pero para talaga itong hanging yin na umiihip, kaya wala nang iba. Nagkatitigan sila at saglit na hindi alam ang nangyari. Ang hangin ng yin ay tumpak. Pwede bang squib? Ako, shit, sa isang malakas na sambat, halatang medyo nanlumo at galit ang Diyos ng araw. Hindi naman masasabing walang kahihiyan sa ganitong sitwasyon. Sa makatuwid, ang magagawa niya ngayon ay maglagay ng mas malakas na hangin at mas malaking hangin. Hanapin muli ang field. Natapos na naman ang hangin. Pero umalis na naman ang hangin. Ang pag-scrape mula sa katawan ni Aaron ay hindi nag-aalis ng bakas ng alikabok, kahit isang buhok ng Aaron. Aalis ako. Ang Diyos ng araw ay medyo nabaliw, at ang kanyang mga mata ay tumitig na parang mga mata ng baka sa dilim. Anong kalokohan ito? Invalid na naman ang unos. Naglalaro ka ba? Siya ay manhid. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang dagdagan ang lugar at lakas. Kasabay nito, tinarget din niya ang Aaron bago ito ipadala. Ang kanyang layunin ay mag-alala tungkol sa pag-ulit ng sitwasyon ngayon, at itago ito ng mahabang panahon. Pero kahit ganon, wala pa rin siyang laman. Anong kalokohan ang nangyayari? Kung ikukumpara sa kanyang depresyon at sa kanyang barkada, ang Aaron sa oras na ito ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa kagalakan. Mukhang naiintindihan na niya ang nangyari. Bagamat lubhang kakaibang isipin ito, tila ito ang katotohanan at asensya ng bagay. Sa lola niya, gusto mo ba talagang tulungan ako ng langit? Kung iniisip ito, medyo nasasabik ang Aaron. Sa sumunod na segundo, bigla siyang ngumiti sa tuwa, ginawang atake ang depensa, at direktang sinuntok ang lugar kung saan dumating ang hanging yin. Tapos, sunod-sunod na suntok. Masaya niyang binomba. Bagamat tila naghahampas ito sa hangin, ito ay parang pinipilit ang isang bagay sa dilim. Siyempre, si Aaron lang ang nakakaalam ng kanyang ginagawa. O, may ibang tao na nakakaalam ng kanyang ginagawa. Helios, fuck, gusto mo pa ba akong atakihin? Galit na galit ang Diyos ng araw kaya bigla siyang napahawak sa kanyang mga kamay. Ilang hangin yin ang direktang namuo sa dilim. Nang walang sabi-sabi, binalot niya ng direkta ang Aaron mula sa lahat ng direksyon. May mga madilim na hangin. Kung ang isang tao ay nanunood ng labanan sa oras na ito, dapat itong makita na mayroong hindi bababa sa 100 ng madilim na hangin sa paligid ng Aaron, at bawat isa sa kanila ay tulad ng isang matalim na talam na may hindi mabilang na mga maling pamilya. Kung umihip ang hangin sa mga tao, hindi na kailangang sabihin kung ano ang magiging epekto nito. Ngunit ang kakaiba sa iba ay hindi lamang ganap na hinarang ng Aaron ang pagwawalis ng hanging yin na ito, ngunit ang pinakamahalaga, hindi siya nasaktan at bumagsak pa rin sa dilim ng baliw. Sa dilim, kahit na walang layunin ang Aaron, ibinente pa rin niya ang posisyon ng Diyos ng araw sa direksyon ng hangin, kaya maaaring lumapit si Aaron sa kanyang sarili sa kabilang direksyon ng hangin. Sa isang random na laban, nataman talaga siya ng Aaron, kaya napasigaw ang Diyos ng araw. Anak ka, ngayon ka lang namamatay. Bakit?
Ngayon para kang walang ingat na tao. Hindi mo mauubos ang lakas mo, hindi ka ba mapapagod at sasaktan ng sarili mo? Nang marinig ito ni Han Sanchen, hindi pa rin tumitigil ang offensiba. Ngunit ngumiti siya, napakakakaiba ko rin, ngayon lang ako gumalaw at nasaktan hanggang sa mamatay, ngayon hindi lang masakit, kundi, puno ng sigla, sumimangot ang Diyos ng araw, di ba? Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Ito ba ay, pinaglalaroan mo ba ako? Hindi ba ngayon lang nasaktan ang anak ng asungot mula umpisa hanggang dulo? Todo cooperate na lang sa sarili nilang pag-arte, para once na baliwalain nila, saktan nila ang sarili nila ng husto. Mukhang posible talaga ito, at least sa mukha nito. Pero kung iisipin, parang mali. Sobra na ang paglalaro ng ganitong mapait na lansihin, at wala talaga siyang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Kung sobrang sayang siya, ano ang qualification niya para maglaro? Ano bang meron sa batang ito? Sabi nga sa kasabihan, ang mga buhay na tao ay nakakasuffocate pa ng kanilang ihi. Ito ay isang uri ng paghamak, ngunit ngayon ito ay fucking real sa kanya. Nakakasakal talaga ang ihi niya kasi pinapalo ng tanga ang sarili niya gamit ang kamao niya. Depressed, sobrang depressed. Hey, sa harap ng kanyang pang-aabuso, si Aaron ay hindi galit ngunit masaya, at ang dalas ng pag-atake sa kanyang kamay ay bumibilis din. Inawi kita. Galit siyang umungol. Ang sumunod na segundo, ang nakapalibot na itim na gas na anti-Buddha ay nagtipon patungo sa kanya na parang umaagos na tubig. Sa sumunod na segundo, ang buong paligid ay nagsimulang magbago ng husto. Ang orihinal na madilim na espasyo ay tila natubagan ng isang tao bigla. Hindi na masyadong madilim, at hindi mo na makita ang iyong mga daliri. Sa oras na ito, ang kulay sa espasyo ay mas nakakiling sa kulay abo, bago ang bukang liwayway ng Buddha, at tulad ng paglubog ng araw. Sa mga mata ni Aaron, makikita mo talaga ang lupa sa oras na ito, at kahit na ilang lugar sa hindi kalayuan. Mula sa balangkas, ito ay talagang isang malaking espasyo sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay basa at madilim, mga 100 metro ang taas. Gayunpaman, malinaw na hindi ngayon ang oras upang makita ang mga tanawin. Siyempre, hindi mawawala sa manipis na hangin ang dissipated black gas. Sa oras na ito, lahat sila ay natipon mga ilang metro sa harap ng Aaron upang bumuo ng isang walang katulad na malaking itim na bola. Siyempre, hindi nang ahas ang Aaron na maging pabaya. Kahit na nasugatan ang taong ito sa pagsabog ng tsismis, ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Bukod dito, ito ang oras kung kailan bumangon si Yinchi. Gamit ang biglaang paggalaw sa kanyang kamay at ang husay ng mga yapek, direktang inatake ni Aaron ang lalaki. Anuman ang iyong itim na bola at puting bola, anuman ang iyong laki, ang Aaron ay may isang salita lamang, iyon ay Chong. Bastard, gusto ko ang buhay mo. Halos kasabay ng pag-atake ng kamao ni Aaron, hindi umiwas ang anino. Matapos gamitin ang itim na gas upang direktang kunin ang kamao ni Aaron at takpan ang kanyang katawan, ang itim na gas sa paligid ay napalitan ng isang malaking kamao sa isang iglap. Layunin ang balikat ni Aaron at direktang hampasin siya. Bagamat ang kamao na ito ay tila pinalapot ng itim na gas, ito ay talagang puno ng mahusay na kapangyarihan ng Yinchi. Kung iisipin mo, maaari itong magparamdam sa mga tao na parang isang kutsilyo at makagawa ng mahusay na yin at malamig na gas. Kung ito ay pinalapot sa isang bola at nataman ng malakas, hindi na kailangang sabihin kung gaano ito kalakas. Kahit si Han Sanchen sa kanyang kapanahunan ay agad na ibababa at malubhang masasaktan. Gayunpaman, hindi sinabi ng Aaron sa oras na ito na nakulong siya ng itim na gas at hindi na siya mapipigilan. Sa totoo lang, ayaw niyang lumaban sa kanyang pusong mag-isa. Kapag ni-freeze mo ang iyong kamao, tinatalo mo pa rin ang itim na chi sa loob, ngunit wala kang pakialam dito. Naturally, sa isang malakas na putok, ang kamao ng itim na gas ay direktang tumama sa balikat ni Aaron. Halos kasabay nito, ang kamao ni Aaron ay direktang tumagos sa buong itim na chi, at ang kalahati ng kanyang kamao ay nakaunat mula sa kabilang panig ng itim na globo. Nakangiti. Tumawa siya ng nakakaloko, ayaw talagang mamatay ni Aaron at nabaliw, inatake niya ang kanyang sarili sa pangkalahatan, at tinamaan pa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang Yinchi, gayunpaman,
ang isang kamao na walang anumang tunay na kapangyarihan, kahit na siya ay kasing lakas ng isang baka, ano ang magagawa niya? Wala siyang katawan, ang mga ordinaryong kamao na ito ay hindi maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya, ano ang kinakatakutan niya? Sa kabaligtaran, kinain ni Aaron ang kanyang buong suntok at naging baldado kahit na hindi siya namatay. Mabaho bata, hindi mo ba alam ang kahihinatnan ng paghampas ng bato ng itlog, o gusto mo lang maging matapang sa espiritu? Binabati kita, nagtagumpay ka, alam mo ang iyong ambisyon sa pamamagitan ng kamatayan. Puno ng pangungutya at pang-aalipusta ang kanyang boses, pati na rin ang malalim na kabalintunaan. Ngumiti si Aaron at biglang itinaas ang kanyang ulo. Sino ang nagsabing mamamatay ako? Ikaw, wala siyang ginawa. Storytelling channel sa YouTube. Anong klaseng halimaw ka? Ikaw. Ayos ka lang. Kung ilang beses sumubok si Aaron noon ngunit hindi nito masira ang laro at halos gumuho sa kanyang puso, kung gayon sa sandaling ito, ang dalawa ay ganap na nagbago ng kanilang mga posisyon. Nagsimulang gumuho ang puso ni Sun Shengyuan. Ito ba ay isang fucking ghost? Bakit paulit-ulit? Si Aaron ay parang matandang pusa ng kanyang ina, patay at buhay, buhay at patay, ngunit sa huli, hindi siya maaaring mamatay. Tinamaan niya ito ng buong lakas. Hindi siya masasaktan. Alam mo, sa anumang nakaraang labanan, halos nagpakita siya ng pangalawang pagpatay laban sa Aaron. Totoo ito sa chismis at sa underworld. Pero bakit ngayon, sa buong lakas niya, naging ganito siya? Hindi ba nakakatawa? Ano? Ito ay lahat. Nabuhay siya ng napakatanda na sa sandaling ito, nagkaroon siya ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at kawalan ng pag-asa sa unang pagkakataon. Sa madaling salita, hindi niya alam kung paano haharapin ang Aaron. Sa sandaling umatras ang itim na gas, mabilis itong umatras sa isang lugar na mahigit Aaron metro ang layo mula sa Han, na huminto muli. Ngunit sa sandaling huminto siya, wala na siyang oras para mag-isip pa. Biglang kumunat ang kilay niya at saka siya natigilan nang makitang may bahagyang butas ang itim na hangin sa ibabang kanang bahagi niya. Bigla siyang nagulat at muling ibinaling ang kanyang yinchi. Ang buong lalaki ay tumingin kay Aaron na hindi makapaniwala at labis na nabigla. Ikaw, sinaktan mo ako. Imposible naman. Sino siya? Siya ay invisible. Siya ay umiiral sa kaluluwa. Oo, syempre, hindi ito baka, ngunit mayroon itong partikularidad. Kung gusto mo siyang saktan, maaaring may mga katumbas na bagay na pipigil sa kanya, o direktang atakihin siya ng Dharma. Ang lahat ng ito ay posible. Pero kung gusto mong saktan ang sarili mo sa laman, hindi ba kalokohan? Para kang nakakita ng taong nanakit ng multo gamit ang mga kamay. Ikaw, paano mo ginawa? Hindi ko alam. Nakangiting humiling si Aaron at binawi ang kanyang kamao. Sa pagkakataong ito ay nakatingin din siya dito na may halong pananabik. Siguro, nagulat si Aaron nang maging mabangis ang kamao niya. Hindi mo alam. Nang makita ang multo, tumingin si Shengyuan sa kanya at halatang hindi naniniwala sa pahayag na ito. Ito ay sapat na upang ihinto ang kanyang pinsala, ngunit gayon paman, maaari itong may ugnay sa kanyang swerte. Pero kung ikaw naman ang masaktan, siguradong hindi lang swerte ang makakapagpaliwanag nito. Ngunit nangyari na sinabi ni Aaron na hindi niya alam na may inosenteng mukha. Hindi ba bang mentality ito? Interesado ka bang makinig sa isang kwento? Biglang sabi ni Aaron. Kwento. Ito ay lahat fucking tulad nito. Wala siyang isip na makinig sa kwento ng aso ng Aaron Ghost. Ang iba ay sisabog na. Siguro maipaliwanag mo ang iyong kasalukuyang mga pagdududa. Aaron na kalsada. Nang marinig niya ito ay halos magalit siya. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ng gas ay makinis, tumanggaw siya at malamig na sinabi, "Tell me what story." Ngumiti si Han Sanyi, "Bago ako dumating, pagkatapos kong ipadala ang 10 Diyos ng Yiten, nakakita ako ng kuweba para makapagpahinga. Alam mo, hindi simple ang dobleng Diyos ng Yiten. Kailangan kong isave ang aking enerhiya. Masarap sabihin na dapat mong panatilihin ang iyong lakas at lakas. Sa katunayan, dapat kang matuto mula sa mga taong iyon at maging abala sa pagtunaw sa kanila." Malamig niyang sabi. Hindi naman nagalit si Aaron at tumango, "Wala namang problema kung intindihin mo kaya, kasi, hey, totoo." Pagkatapos ay magpatuloy. 3 araw akong nagstay sa kuweba. Gusto kong mag-digest ng mga bagay-bagay. Ang resulta,
Noong naisip kong natapos ko na ito ng maaga, bigla akong may nakita sa dingding sa kuweba. Stuff. Anong gamit? Parang ito ang talino. Kung fu. Syempre. Alam na alam niya kung anong meron ang Moongod Group. Mas alam niya kaysa sa sino man kahit na kung ano ang mayroon ang Moon Lake. Gayunpaman, wala akong narinig na anumang kuweba ng multo sa kabilang panig ng Moon Lake, at wala akong narinig na kasanayang nakaukit sa kuweba. Kung gayon, maraming taon na siyang namamahala rito. Paanong hindi niya malalaman, kung hindi nagsinungaling ang batang lalaki, ang kasanayang ito ay dapat na naukit kamakailan. Ngunit sino pa ba ang nariyan kundi ang kanilang mga sarili? Yan ang binabatukan kita ngayon. Ngumiti si Aaron at mahinang sabi, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!